Good morning, YouTube! Good morning, croton plant lovers! Gusto nyo ba na ang inyong croton ay maging ganito, kalago? Paano nga ba yung proper caring ng ating mga crotons? Paano yung Pinoy style? Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. So magandang umaga! Sabi ng Pag-asa, meron daw bagyo. Ayan, meron daw bagyo. Kaya, ayan, sa background ko nakikita nyo medyo umuulan-ulan. Nandito tayo ngayon sa aming croton plant studio. Dito sa studio na to, meron na kaming 73 na varieties ng croton. Ayan, palakpakan mo dyan. Okay, 73. Before ko i-share sa inyo kung paano ba yung paraan ko ng pag-aalaga, simple at saka yung proven na steps or procedure kung paano yung proper na pag-aalaga ng ating mga crotons. Nakikita niyo yung mga links kung paano namin nakuha yung 73 varieties. Grabe, 73 varieties na. Nakaramihan dun sa mga varieties na nandito sa aming studio ay hingi. So meron na kaming 4 na episodes para makita nyo, panoorin nyo kung paano namin ito na-acquire, lalo na ito sa mga paborito nating crotons. So dun sa mga hindi pa nakakaalam, ang crotons or San Francisco, yun yung local name niya, lalo na dito sa amin sa Tarlac City. Binabati ko yung mayor namin, okay, Mayor Christy Angeles. Dito sa Tarlac City, mas kakilala kasi siya sa pangalang San Francisco. Lately ko na lang din nalaman na ang pangalan pala nito ay croton. Pero ano ba ang scientific name ng croton? Codium variegatum. So, isa siyang tropical plant. Ang mga crotons natin ay tropical plant. Nag-originate ito sa mga islands na napapalibutan ng Pacific Ocean, sa Malaysia, sa Indonesia, at ang totoo dito sa Pilipinas, meron ditong croton na sa atin nanggaling. Kikita natin at mababawasan natin sa pampedia.net na merong croton doon na ang pangalan ay Imelda Marcos croton. Ibig sabihin, dito talaga yung nagsimula. If I'm not mistaken, yun ay galing or na-discover doon sa somewhere in Tacloban. So, syempre, tropical plant, gustong-gusto ng mga croton natin yung sunlight. Importante yun. So, ngayon, sa video na to, lalo na sa bandang dulo ng video na to, i-share ko sa inyo yung pinaka-importante na ginagawa ko para mamalaging ganito kaganda yung mga crotons namin dito sa aming studio. Kasi na rin sa pampedia.net, nasa 700 varieties pala itong crotons na to. Grabe, dito kung 700 hindi pa kasama yung mga Thai, di ba? Lalo na yung mga primer or yung mga new varieties na katulad dito sa amin, meron kaming nahingi na isang nakita namin na mutated na variety na nung tinignan namin sa search namin sa net, sa pampedia.net, hindi pa siya existing. So nandun kami sa process na iniisip nga namin kung paano namin to ipa-recognize, ipa-register or something like that para ito ay ma-introduce na talagang new variety siya. So ayon sa pampedia.net, 700, sa amin 70, 73, so more or less mga 10%. Meron pang natitirang 90%. Grabe. Kaya patagal-tagal pa at mahaba-haba pa siguro pagdating ng araw, makikita niyo itong studio na to. Super laki na. At malay niyo pagdating ng araw, kumakatok ako dun sa inyo. Ako pala yung kumakatok. Pahingi po ng San Francisco. Grabe. Paano ba? Ano pa yung kailangan nating malaman at maintindihan sa caring ng ating mga crotons? Ito na. So, number 1, yung light or sunlight. Napaka-importante ng sunlight sa croton plant. Kasi, sabi ko nga kanina, ito ay isang tropical plant. So,
Dahil ito ay tropical plant, talagang ito sanay siya sa full day, arawan, di ba? Saka lately na lang naman na nauso na yung mga crotons na nilalagay natin sa indoor. Gaano ba ang kailangan na sunlight ng mga crotons? So depende pa rin yan kung ang crotons nyo ay nasa paso, di ba? Lalo na yung iba hindi lalagay nila indoor, at least 2 to 3 hours ng direct sunlight ang kailangan nitong croton natin para makapag-produce siya, para makagawa siya ng kanyang pagkain para maging malusog. And the rest of the day, sa araw, dapat meron siyang bright light. So, inilalagay ito sa tabi ng bintana. So, yung iba, kung masipag sila, inilalabas nila pagka-araw, orasan nila, marami silang time, tapos ipapasok ulit. So, kailangan ng croton natin ng light. Diba yung mga nasa garden pa nga, kahit full day, na may yung buong may araw, na bibilad at lalong tumitingkad, lalong lumalabas yung kulay, yung vibrant colors ng mga crotons kapag sila inaarami. So, importante, number 1, light, para maging malusog yung ating mga crotons. Number 2, water. Paano yung ginagawa ninyo? Yung iba kasi araw-araw dinidiligan, may nakausap ako, morning didiligan, hapon didiligan, may mga ganun Oy, kagaya nito. Ayan, kung maghapon nitong ulan, maghapon na tudiligan. Ano ba? Paano ba talaga ang proper na pagdidilig? So, depende pa rin yan sa kung saan siya nakatanim. Dapat maintindihan natin siya. Saan pa siya nakatanim? So, kung nakatanim siya sa paso at nasa rooftop, di ba? Kagaya ni Sir Dams Beans. Hindi pa rin alam ang pangalan mo, sir. Di ba? Yung sa kanya, nasa rooftop. Siguro, siyempre mainit doon, lalo na nasa direct sunlight siya. Kung 5 hours, 6 hours o 8 hours man ang araw nandun siya, so kailangan talaga morning and afternoon didiligan siya, lalo na kung nandun siya sa rooftop, medyo mainit-init doon. So kung nandyan naman siya sa garden, siguro once a day pwede na, pero kailangan ng crotons ang tubig. So kailangan talaga dinidiligan natin yung ating mga crotons at least once a day. So kailangan ng tubigan ng croton. Okay, number 3 pala. Okay, number 3 is humidity. Gustong-gusto ng crotons natin yung humid yung lugar. Alam mo yung ang paligid ay medyo mamasa-masa, not particularly yung soil niya or yung paligid. Bakit? Kasi dahil itong mga halaman, itong mga dahon ng crotons, mapapansin nyo mag-brownish yung sa gilid niya or minsan naglalagas siya kasi kapag nasa indoor tapos walang humidity, o kaya kagaya nga na nabanggit ko kanina, pagka nandun siya sa rooftop, grabe, di ba? Ang init nung sahig, lahat yun nararamdaman ng crotons natin. So kailangan i-monitor din natin yung humidity ng lugar. So paano ba na ma-maintain yung humidity? Yung iba, mga yayamanin, bumibili ng humidifier. Pwede naman yun. O kaya kung mapapansin niyo dun sa mga garden, di ba inilalatag nila dun sa floor, dun sa lupa, yung ipa, tapos dinidiligan. Mapapansin mo minsan hindi sila nagdidilig ng halaman, dinidiligan lang yung ipa para ma-maintain yung humidity ng lugar. So kung may pambili ka ng humidifier, lalo na kapag nandoon siya sa loob ng bahay, indoor, ayan, kailangan yun. Or yung, kung wala kayong humidifier, wala kayong pambili ng humidifier, pwede kayong gumamit ng pebble tray, di ba? Kumuha kayo ng tray, lagyan nyo ng pebble, lagyan nyo ng konting tubig, yung bato, lagyan nyo ng konting tubig, tsakin lang na yung tubig hindi siya nabababa, hindi siya tumidikit dun sa paso para hindi naman marat o hindi naman mabulok yung ugat ng ating croton. So mas mainam na lagyan natin ng pebble tray para pagka nag-e-evaporate yung tubig doon sa mismong tray, ayan, nasasalo nitong dahon ng leaves sa manatiling ganyan kasigla or ganyan kalusog yung ating mga croton plants. So importante
humidity. Yung iba nakakalimutan nila, napaka-importante talaga. Minsan ako dito, pagka mainit na, lalo na meron dito 2 to 3 hours na direct sunlight dito sa aming studio. Pag ginagawa ko, dinidiligan ko yung paligid para manatiling mataas ang humidity ng lugar. So, humidity. Number 3, 4, 5. Hindi ko alam kung ano yan. O, sige, yung susunod is soil. Napaka-importante. Lupa. So, ang crotons kailangan, gusto niya yung yung fast draining. O yung madaling madaling mag-subside yung tubig doon sa kanyang, lalo na kung sa pots. So, ako, ang ginagamit kong mixture dito sa lahat ng aking mga crotons, lalo na kapag ka nasa pot, yung 1 part compost. Ayan. Yung 1 part is yung garden soil, o ako black soil kasi malawak ang lugar namin dito. Black soil ang ginamit ko. At yung number 3 is gumagamit ako ng ipa. Yung ipa sa palay. Bakit? Para gusto kasi ng croton, lagi siyang nadidiligan. Pero ang gusto din niya, hindi siya nabababad sa tubig. Lalo na yung mga roots na hindi nabababad sa tubig. So, mas maganda gumamit kayo ng composition na ganon. Yung iba, nagdadagdag. Pero sa akin, kagaya ng nasabi ko kanina, sinishare ko lang naman sa inyo kung ano yung ginagawa ko. 1 part na compost, 1 part na garden soil or yung black soil, at saka yung 1 part na ipa. Napaka-importante niyan para mas maraming nutrients yung nakukuha ng ating mga croton plants para maging malusog. Soil. Importante yan, soil. Leaf care. Ito yung nakakalimutan ng iba. Nakikita niyo po ito kung gaano siya kalapad, kaganda, alam niyo ba, importante din na mabantayan natin yung leaf o yung mga leaves ng crotons natin kasi yan yung dyan siya nagluluto o gumagawa ng kanyang pagkain. So kung narumihan yan sa alikabok, lalo na pagka nilagay nyo indoor, na rumihan yan o kaya naputikan, ganyan, na block yung leaves dahil hindi siya maka-process doon sa photosynthesis ng maayos. So paano ba yung ginagawa ko na leaf care? Ako po, yung mga malalaki, pero yung mga banana at saka yung mga maninipis na, hindi ko naman na ginagawa. So dito, ano ba ginagawa ko dito? Magamit ako ng sponge. I mean, bibili ako ng sponge na ginagamit dun sa kusina. Ayun ba? Wina-wipe ko yan. Minsan, every 2 weeks, ginagawa ko, wina-wipe ko. Lalo na kapag nakikita ko na medyo marumi na. Or, sa mga maliliit, ang ginagawa ko, meron akong spray. May nabibili naman sa mga DIY store na mga sprayer. Mag-accumulate ng pressure sa loob, tapos ini-spray ko para yung leaves malinis. Importante po yan kasi lalo na kapag ganito kalalaki yung leaves ng inyong croton, kailangan binabantayan din natin yan. Napaka-importante yung leaf care. Kung gusto niyo maging malusog yung inyong mga crotons, bantayan yung leaf, linisin, tubigan. Break muna, kape. Binabati ko nga pala yung mga nanonood dyan. Subscribe po kayo. Pag hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, subscribe na. Alam niyo, commercial lang. Doon sa mga crotons namin na hinahihingi, doon sa mga adventure namin ni Luan, si Luan kasi nandun, nagluluto siya ng chicken sa business na. Okay. May bisita kasi kami at may mga nagda-dine in. So, alam yung ginagawa namin kapag sobra yung mga nakukuha namin na mga crotons. Totoo, sinishare namin. Kaya nakausap ko yung mga kasama namin sa group, sa mga social media groups na sabi ko, magbigay lang sila ng shipping fee. Padala namin sa kanila kung malapit lang. Overnight, Manila, overnight lang. Nandun na, 18 hours minsan nandun na. So, sinishare namin. So, kayo po, pwede kayong manood sa mga video namin. Panoorin ninyo. Kung meron kayong nakita na nagustuhan ninyo, malay nyo sobra. Hindi ko po lahat kayo makita. Pero,
pagka lagi kayong nagko-comment, lagi kayong nagla-like, minsan napafamiliarize ako sa inyo. Like lang kayo, comment lang kayo. Tapos malay niyo pagdating ng araw, mapadalan ko kayo. Wala namang mawawala, di ba? So, tulong na din. Hinihingi na rin namin yung tulong nyo na i-share nyo yung videos namin. Hanap tayo ng maraming mag-review dun sa YouTube channel namin kasi ang talagang isa sa mga plano namin kapag nagkaroon na ng chance na ma-monetize yung channel na ito, subscribe nyo na yan, yung channel na ito, yung monetary na yung kikitain namin doon sa channel. Plano namin lumibot sa Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe, para maghanap ng Proton 700 pa yan. Pagdating ng araw, pupunta na tayo ng ibang bansa. Diba? Commercial, kape. Sarap ng kape. Lalo na kapag umuulan. Next is Deko ako. Okay, next is temperature. So, tayo hindi naman natin masyadong problema yung temperature dito. Kasi, doon sa mga ibang mga channel, kung manonood kayo ng tips sa caring ng crotons nila. So, isa sa dinidiscuss nila is yung temperature. Kasi may winter, diba? Sa atin, wala na winter. Swerte nga tayo dahil tropical country ang Pilipinas. So, wala naman tayo masyadong pag-uusapan tungkol dun sa temperature. Ang sa atin lang dito, ang kailangan lang natin bantayan pagka sobrang init na at lalo na, diba, nasa indoor yung mga crotons ninyo, kaya nasa rooftop, diba? Huwag niyong kalilimutan ng lagyan ng pebble tray. Yun lang naman ang importante at yun lang kailangan nating maintindihan at lagi maalala pagka temperature ang pinag-uusapan tungkol dito sa kawatan. Susunod, pest. Oh, grabe. Meron akong isang pinapropagate na variety, yung yellow petra. So nung kinuha ko, hindi ko napansin meron pala siyang aphids. So nilagay ko, so nung after a week or two, nakita ko na damage talaga. Sa pagmamadali siguro, hindi ko napansin na damage talaga yung ano. So paano ba natin i-get rid yung mga pests? So kadalasan naman na nakikita ko na pests dito sa mga crotons natin is aphids. So pwede kayong bumili ng neem tree. Alam niyo yung neem tree, pwede kayong gumawa doon, kuha kayo ng dahon ng neem tree or yung miracle tree. Ilagay ko dito sa video. Tapos i-blend, diba, yung pagka na-blend yan, makuha yung extract, ilagay yung probably mga half cup na yun, isama sa 2 liters na, yun ang i-spray. So yung iba, gumagamit sila ng combination ng suka at saka ng dishwashing liquid, diba, nilalagay yan, konti-konti lang yung acid spray. So, napaka-importante na bantayan yung mga pests na yan kasi yan ang talagang sisira. So, kung gusto niyo maging ganito kalusog, buti naman dito sa lugar ko, dito sa aming studio, walang masyadong aphids kasi pag kami nakita niyo na kayo, alisin niyo na, i-isolate na kung kailangan i-isolate kasi dadami pagka napabayaan yan ang isang maging cause. Yung mga pests na yan, magiging cause para tumamlay yung ating mga halaman. Next is fertilizer. Okay, kailangan ba ng fertilizer? Nagtatanong sa akin kayo, i-fertilize ko daw ba yung aking mga crotons? Syempre. Kailangan na i-fertilize lalo na kung nasa pot. So, sa common sense kasi syempre limited ang pagkain niya, nasa pot lang siya. So, pagka na-consume na niya yung nutrients na nilagay mo doon, galing doon sa compost, doon sa soil, wala na siyang ibang source. Napaka-importante na i-fertilize yung ating mga crotons. Napaka-importante na i-fertilize yung ating crotons. Ako po, ano ginagamit ko? Gumagamit ako ng slow release fertilizer. Ilagay ko dyan sa ano. Marami naman dyan sa mga agricultural shops, sa mga farm needs shop. Pwede kayong magtanong doon ng mga slow release fertilizer. Ako meron pa akong ginagamit na foliar fertilizer, diba? Yung hinahalo sa tubig, may description naman yun. Maging maingat lang, huwag sosobrahan yung paggamit ng foliar fertilizer. So hinahalo ko doon sa sprayer, yun i-spray ko. Yung ako once a week, ito nyo po, ayan o.
talagang ang lulusog ng mga ano namin, ang mga crotons namin dito sa aming studio, kasi importante yung fertilizer. Kasi makikita yung iba nagtatanong sila bakit hindi malago, hindi buhay. So yun, huwag sosobrahan ang fertilizer. Masama yung pagkasobra ng fertilizer. Baka hindi makabawi yung inyong paboritong croton tapos mamatay. So pwede kayong mag-PM sa akin paano ba ginagawa ko. Hindi ko na i-detalye kasi nasa 15 minutes na, magto 20 minutes itong video natin. So napaka-importante po, fertilizer. Last 2, repotting. Kailangan na i-repat. So kapag ka 3 years old na, 4 years old na, nasa paso yung ating croton, kung gusto niyo pa na lalong gumanda, kasi importante talaga yan. Although gusto talaga ng mga crotons na nagsisiksikan yung mga ugat niya dun sa ilalim, pero mas mainam para mas maka-absorb siya ng panibagong nutrients, and at the same time mapalitan na rin yung soil. So kailangan nire-repat tuwing kailan, mga ilang beses, kailan iripat. Ako sa bagay, wala pa naman akong experience, pero nabasa ko kailangan at least mga 3 years, diba? 3 years i-repat na para lalong maging malusog yung ating croton sa pot. Commercial ulit bago lumabig yung kape. At eto, pinaka-importante. Ano yun? Tumulto. Okay. At ito pinaka-importante sa lahat. So, ang pinakahuli na kailangan nyo maintindihan sa sa ating mga crotons, lalo na kasi tayo sa sobrang ganda ng mga crotons natin, gusto natin minsan nagmamadali tayo, or minsan excited tayo, So, ito, wag ilipat-lipat yung crotons. Grabe, lipat dito, lipat doon, may bisita, lipat dito, galaw dito. Hindi kayang i-bear ng croton natin yung shocks na bundol ng paa, na ibagsak mo siya ng konti, hindi niya kakayanin yung ganun. So makikita mo, mabubuhay siya, pero hindi mo makikita na ganun siya kasigla, ganun siya kalusog. So doon sa mga katulad ko dati, na-experience ko din yan, di ba? Kaka 1 week pa lang, 2 weeks pa lang, dahil gusto nang ipakita sa mga kapitbahay, labas, pasok uli, na sobrahan ng init, pasok uli, lalo na kung nasa pot sila for within 2 to 3 months pa lang. Huwag pong ililipat, huwag nilalagay doon sa mga lugar na mahangin, di ba? Sa likod ng ventilation, gano'n, mahangin, o kaya pagka nasa indoor siya, natatamaan siya ng electric fan, ayaw ng croton natin na masyadong nagagalaw. So, importante po, huwag niyong ililipat-lipat muna. Diyan lang muna siya. Palakihin niyo muna. Pagka maging malusog na siya, saka na natin ipagyabang sa bisita natin. Okay. Yan, sana po nakatulong yung plant care tips, particularly sa croton, na i-share ko sa inyo, na ginagamit ko. Simple, alam ko naman sa sarili ko, effective for 3 years mula nung naka-acquire ako ng first croton ko. Yun yung mga basic na ginagawa ko. Sana makatulong sa inyo, at mag-subscribe kayo sa aming channel. Ang isusunod na i-share ko sa inyo, paano mag-propagate na yung dahon hindi maglagas, di ba? Gusto natin yun, hindi malagasan ng dahon, di ba? Paano ba ginagawa ko? At yung sa akin, kung malagasan man siya nasa 80, maximum ay 60%, pero intact yung mga dahon. Ito ay napaka Pinoy style na technique, at sa susunod na video, yun ang i-share ko sa inyo. Hanggang sa muli, magkape muna tayo kasi may bagyo. Hanggang sa muli.